Salamat sa Panginoon sa mapagpalang umaga po sa bawat sa atin. Ang Diyos natin ay mabuti, siya ay tapat ng Diyos at hindi nagbabago. Sa oras na ito, bago tayo mag-aral ng kanyang mga salita, minsan paaway tayo sa Panginoon, pagising sa umaga. Amen. Salamat sa Diyos. Pagising sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa inyo, naghihintay ng pangusap nyo. Ayaw kong magulang ng kapangyarihan nyo. Ayaw kong magulang ng kabanalan nyo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa iyo. Sa pasimula, pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa inyo, naghihintay ng ayaw kong magulang ng kapangyarihan nyo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan nyo. Jesus, dakila ka, tanging panggigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa iyo. Lakas ko ay nanggagaling sa iyo. Lakas ko ay nanggagaling sa iyo. Hallelujah. Aming Ama, Banal na Espiritu, Panginoong Jesus, sa mapagpalang umaga, malapit kami sa inyo, O Diyos, sa oras po na ito. Tinataas ang inyong pangalan. Kayo lamang, wala ng iba, O Diyos, dahil kayo lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng papuri at pasalamat. Ama, sa oras na ito, kami po ay papakumbaba sa inyong harapan. Naaring ang sarili namin, Panginoon, ay hindi karapat-dapat. Pero salamat sa biyayang tinanggap namin sa inyo, O Diyos. Kami ay naging karapat-dapat para sa inyong kaluwalhatian. Ama, sa oras po na ito, tulungan niyo ang inyong mga lingkod. Bawat isa po sa amin, naman ang aming sitwasyon, patuloy na kayo lagi ang maitaas at mapurihan sa aming mga buhay. Hawakan nyo kami, O Diyos, sa oras na ito sa pag-aaral ng inyong salita. Patuloy na kayo pong mapurihan, kayo pong maluwalhati, kayo pong maitaas. Salamat po sa inyo, Ama. Hawakan nyo ang inyong lingkod sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Muli po, isang pagpalang umaga sa bawat sa inyo. Salamat sa Diyos. Ang Diyos natin ay mabuti, siya ay tapat at sapat na Diyos at kahit kailan hindi siya magbabago. Kaya sa oras po na ito tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Ang ating teksto po ay pasumpungan natin dito sa John chapter 9 verse 2 hanggang 3. Sa John o sa Book of 1 chapter 9 verse 2 hanggang 3. Simulan ko na po sa verse 1, basahin ulit ko po John chapter 9 verse 2 hanggang 3, pero simulan ko po sa verse 1. Sabi dito, habang naglalakad si Jesus, may nakita siyang isang lalaki na pinanganak na bulag. Verse 2, tinanong si Jesus ng mga tagasunod niya, Guro, sino po ba ang nagkasala at pinanganak siyang bulag?
po ba o ang mga magulang niya? Verse 3, sumagot si Jesus, hindi siya pinanganak na bulag dahil nagkasala siya. Pinanganak na bulag dahil nagkasala siya o ang mga magulang niya. Nangyari iyon para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling sa Kanya. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Bawat pagsubok, ang bawat paghihirap natin ay pinapahintulutan ng Panginoon. Amen. Salamat sa every trial and tribulation, God has a reason. Mayroong rason ng Diyos sa bawat pregada at sa buhay na ito. At isang bagay, malalaman natin yung rason na yon kung natanungin natin ng Panginoon kung ano ba ang kanyang dakilang layunin sa bawat pinagdadaanan natin. Kasi ang Panginoon, hindi niya iaalaw lang basta ang problema, kundi meron din siyang ibibigay na bawat aral na sa atin ay para matutunan sa bawat ating pagdadaanan sa buhay. Kaya salamat sa Panginoon, patuloy na alamin natin kung ano ba yung layunin ng Panginoon sa bawat pinagdadaanan natin. Sa school, sa pag-aaral, sa trabaho, sa bahay, kahit saan man tayo. Tanongin natin lagi ang Panginoon, Lord, bakit po ba ako dumadaan sa ganitong sitwasyon? Ano po ba, Panginoon, yung layunin niyo? Yan, salamat sa Panginoon. At isang nakatawa sa Diyos, nais ng Panginoon para maihayag yung kanyang kaluwalhatian sa buhay ng bawat isa o sa buhay ng mga tao para makita ng mga tao kung sino ba talaga yung totoong Diyos at kung gaano ba siya kadakila. Ino-honor ng Panginoon yung ating pagiging tao at madalas, o hindi lang madalas, ginagamit tayo ng Panginoon para ma-display o para makita ng mga tao kung sino ba siya at kung ano ba yung kaya niyang gawin sa buhay ng bawat isa. Salamat sa Panginoon. Dito po sa ating binasa, sabi diyan, they believe that the illness comes from sinning. So, iniisip ng mga tao, sa verse 2 po, iniisip ng mga alagad na marahil kaya ganun yung kalagayan ng isang tao kung bakit siya bulag na ipinanganak dahil sa kanyang kasalanan. At oo po, mga kapatid, sa buhay ng isang tao, nangyayari din naman na kaya ang isang tao ay nagkakasala, kaya ang isang tao ay nagkakaroon ng sakit, ay minsan dahil sa kanyang kasalanan, dahil sa mga bagay na gawa niya. At may mga tagpo rin naman na hindi nagkakasakit ang isang tao, hindi dahil siya ay nagkasala, kundi dahil meron lang bagay na gustong gawin ng Panginoon. Katulad ng buhay ni Job, kung babasa natin ang kanyang buhay. Hindi siya nagkasakit o hindi siya dumaan sa problema dahil naging makasalanan siya sa harapan ng Panginoon, kundi merong layunin ng Diyos kung bakit siya dumaan sa ganong sitwasyon. At minsan, ganon din tayo sa buhay natin. Nagtataka tayo, Lord, bakit po ganito? May problema ako, may sitwasyon ako, may pinagdaan ako matinding bagay. Wala naman akong ginawang mali sa inyo, Panginoon. Mga kapatid, baka katulad ni Job, pinagmamalaki lang tayo ng Panginoon sa kaaway. Ay, salamat sa Panginoon. At isa pa, salamat sa Panginoon. Ang bawat sitwasyon natin ay merong layunin ng Panginoon at meron siyang dakilang layunin. Pagdating sa verse 3, mababasa natin doon na hindi nagkasakit ang isang lalaki na ito o hindi siya nabulag dahil sa makasalanan ng kanyang magulang o nagkasalaman siya. Kundi, sabi doon, para maihayag yung dakilang layunin ng Panginoon. Sabi doon sa English, the works of God might be displayed and illustrated in Him. Salamat sa Panginoon. Tayong mga anak ng Diyos, ginagamit tayo ng Diyos para maging vessel ng Kanyang kaluwalhatian, para maging vessel tayo ng Diyos, para maipakita o maihatid sa tao kung sino ba yung Diyos na ating pinaglilingkuran. And salamat sa Panginoon. Sabi dun sa salitang vessel, a person into whom some quality such as grace is infused. Yung taong nilagyan. Katulad nitong tao na ito, siya'y bulag. At kung isipin natin, bakit naman ganon? Pero napakabuti ng Panginoon, napakadakila ng Diyos para question natin ng kanyang mga gawa. Salamat sa Panginoon dahil tayong mga tao rin ay ginagamit ng Diyos para mismo siya ay maitaas sa ating mga buhay. Ina-acknowledge ng Diyos yung pagiging kabahagi natin para maluwalhati siya sa ating mga buhay. Kaya lang, sa paggawa ng Panginoon, hindi niya na tinatanong yung mga tao, ikaw, gusto mo ba maging kabahagi ka?
May mga tagpo na ang Diyos ay kumikilos na agad at ginagawa niya, gumagawa na agad siya ng aksyon para sa mga sitwasyong pinagdadaan natin, siya ang maitaas sa ating mga buhay. Yan, salamat sa Panginoon. Hindi na tatanungin ng Diyos yung permission mo. Okay lang ba sa'yo, anak? Nagawa ko ng sitwasyon sa buhay mo para maitaas ako? May mga tagpo, gumagawa na agad ng Panginoon. Kasi, hindi lang sa alam ng Panginoon na kaya mong mapagtagumpayan yun. Ang alam ng Diyos, alam din ng Panginoon na sa sitwasyon mo, siya ang paparangalan mo at siya ang itataas mo. Kaya, salamat sa Panginoon. God is showing us His power, but He recognizes people whom He can use and He is available. Salamat sa Panginoon. Mga kapatid, available ba tayo sa Panginoon? Laan ba tayong magpagamit sa Panginoon? Kasi ang Diyos, nais niyang gumawa ng mga himalang bagay sa buhay natin. Nais niyang kumilos sa ating mga sitwasyon. Sa trabaho mo, nasaan ka man, sa pamilya mo, sa inyong lugar, nais ng Panginoon, maging tanyag siya. Kaya lang, God is searching for someone who is available na magpagamit ng kanyang buhay para sa isang dakilang layunin ng Panginoon. Kaya lang, tandaan po natin, sabi doon, the works of God, yung paggawa ng Panginoon, siya ay gumagawa ng mga bagay na minsan natin maiintindihan. Mga bagay na minsan natin mauunawaan. Sabi nga ng salita rin ng Diyos sa John 13:7, kung di po nagkakamali, sabi doon, marahil ngayon di natin nauunawaan, pero darating yung araw, mauunawaan natin yung ginagawa ng Panginoon. At sa buhay natin, kung magiging vessel tayo ng Panginoon, kung magiging kagamit-gamit tayo para sa Panginoon, para sa kanyang kaluwalhatian, hindi ito magiging madali. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, mauunawaan natin yung ginagawa ng Panginoon. May mga time, bigla kang magkakasakit, kasi gusto pala ipakita ng Panginoon na siya ay manggagamot. Kasi meron ka palang kasamahan yung nagdududa sa Panginoon, magpapagaling ba ang Panginoon? Minsan tayo pa gagamitin ng Diyos para maipakita kung sino siya at kung ano yung kaya niyang gawin. Hindi lang sa buhay natin, kundi pati sa buhay ng iba. Salamat sa Panginoon. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay meron siyang layunin. At konektado ang lahat ng ginagawa ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alala ko po nung unang linggo, kami po ay magagawain sa lugar ng Maria Paz dahil meron kaming joint fellowship. At salamat sa Panginoon dahil ang ginawa ko po ay nanghiram ako ng tricycle para makasama ang ating mga manggagawa patungo sa Maria Paz dahil nga po kulang na kami sa sasakyan kaya nanghiram tayo ng tricycle. At alam niyo po, nakakatuwa ang Panginoon dahil sa mga minsan naguguluhan tayo bakit ganon. At nung kinuha ko po yung tricycle na hiniram natin, ayaw po mag-start agad. So, nagtataka ako, sabi ko, meron namang gas. Okay naman siya. Oo, na-stuck siya. Kaya lang, sabi ko, okay naman yung makina niya. Okay din, may langis din naman. At, sa madaling salita, 30 minutes po akong pajak ng pajak dun sa tricycle para lang paanda rin. At, pagod na yung hita ko. At, salamat sa Panginoon, after 30 minutes umandar yung tricycle, at napapauwi na ako para sunduin yung mga kasamahan natin patungo Maria Paz, ay along the way namamatay-matay yung tricycle, pero salamat sa Panginoon nakarating ako dun sa pagsusunduan sa mga manggagawa, mga kasamahan natin. At ang gawain sana po namin ay alas 10 at 8:30 paakyat na kami dun sa Maria Paz, papunta na kami dahil magbabiyahe po kami ng kulang-kulang 1 oras din. At nung paalis na, hindi, sakay po ng dalawang tricycle po kasi kami. Sakay ng isang tricycle yung mga ibang manggagawa at ako yung mag-isa lang sa tricycle. Tapos, may dadaanan po ako para masundo yung iba nating kasamahan. At along the way, biglang namatay yung tricycle. Hindi pa nakakalayo, biglang namatay na naman yung tricycle. At sa madaling salita, from 8:30 hanggang 9:30, padyak ako ng padyak. Yung mga kasamahan ko iba, nauna na sa Maria Paz, ako lang naiwan. Tapos, hirap na po ako, sakit na ng hita ako. Sabi ko, Lord, ano po ba yung gagawin ko? Ano po ba yung dapat kong gawin, Panginoon? At isang bagay na nalagay ng Panginoon sa puso ko na wag akong magalit sa Panginoon. Na bakit ganito kung ilang linggo? Saka pa ay umandar ng tricycle, saka pa ko yung tricycle. Isang nilalagay lagi ng Panginoon sa akin yung, anak,
tanongin mo sa akin kung ano ba yung layunin ko. So, pray ako sa Panginoon, Lord, ano po ba yung layunin nyo? Habang nag-aayos ako, habang sinisira kong padyakan, sinisira kong paandarin yung tricycle hanggang sa salamat sa Panginoon, umandar yung tricycle. Tapos, after ilang minuto ay huminto na naman ito. At nung paghinto niya ayaw na umandar. Sabi ko, salamat sa inyo, Panginoon. Nakatawa na lang ako sa nangyayari. At salamat din sa Panginoon, ang Diyos ay mabuti. Huminto tayo dun sa isang pagawaan ng tricycle, pagawaan ng motor. Kaya nakapagtanong tayo, at sa madaling salita, wala nang palang sira yung tricycle. Kumbaga, yung sa reserve niya lang pala, kailangan lang pala itutok doon. Although may mga gas pa rin naman, kailangan daw itutok kasi konti na lang yung gas. And salamat sa Diyos. At nung paalis na ako, isip ko, Lord, salamat sa inyo, Panginoon, makakaalis na ako after isang oras. Pagod na ako, Panginoon, pero salamat dahil makakapunta na ako. Panginoon, ano po ba yung layunin niyo? At nung pagbukas ko ng aking cellphone, meron pala tayong isang kasama doon sa lugar ng Santo Tomas Philinbes na isang manggagawa natin na gusto palang umattend, kaya lang nasiraan siya ng kanyang motor. Kaya salamat sa Panginoon. Nasundo natin yung nasiraan at nakasama natin patungo dun sa gawain ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Masakit man yung paa, sumakit man yung hita sa pagpadyak ng mahigit isang oras. Pero ang Diyos ay mabuti. Merong layunin ng Panginoon. Kaya, salamat sa ating Diyos. Gumagawa ng paraan ng Panginoon. Minsan, gagamitin tayo ng Panginoon doon sa isang dakilang layunin niya. Kasi may nakikita niya. Kaya pala nangyari. Sabi ko, Lord, bakit? Lord, salamat sa inyo, Panginoon. Kaya pala isang oras akong padyak ng padyak dito. Kaya pala isang oras ako, Panginoon, nahihirapang magpa-under itong tricycle na to. Meron palang anak nyo na nagdanasa, naggusto ring umatin sa gawain nyo na nasiraan ng kanyang motor. Kaya, salamat sa Panginoon, ang Diyos ay mabuti. Lahat ng bagay na ginagawa ng Panginoon ay para sa kanyang kaluwalhatian. Para siya ang maitaas sa buhay natin. Kaya tulungan tayo ng Panginoon. Patuloy na sa bawat gagawin natin, sa bawat pagdadaanan natin. Palaging ang tanong, hindi na yung, Lord, bakit po? Panginoon, why? Hindi na ganun eh. Kundi ang tanong, Panginoon, ano po ba yung gusto nyong gawin ko sa pinagdadaanan ko na ito? Panginoon, ano po ba yung gusto nyong matutunan ko, Panginoon, sa sitwasyon kong itong aking kinakaharap? Panginoon, ano po ba? Paano ko may papakita, Panginoon, kayo sa aking buhay, sa aking sitwasyon na ito? Kasi sabi doon, the God's work might be displayed and illustrated in Him, para makita dun sa buhay ng isang bulag yung kayang gawin ng Panginoon, yung pagpapagaling ng Panginoon, para masaksihan ng maraming mga tao. Sabi dun sa version ko po sa Tagalog, sabi dito, verse 3, sumagot siya, hindi siya ipinanganak na bulag dahil nagkasala siya ang kanyang mga magulang. Nangyari iyon para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling sa Kanya. Amen. Salamat sa Panginoon. Mga kapatid, sa mundo natin na ito, maraming mga taong naiisip, at minsan naiisip natin, kawawa naman ako, dumadaan ako sa gantong sitwasyon. Kawawa naman ako, naubos na yung pera namin. Instead na pagdudahan natin ng Panginoon, tanongin na questionin natin ng Panginoon, na bakit Panginoon? Maging excited tayo dun sa gagawin ng Diyos sa buhay natin. Mas magnasal lang tayo at mas matuwa tayo dun sa bagay na inihahanda ng Panginoon. Sabi nga, turn your mourning into dancing. Yung mga pagluluksa mo, paltan mo ng pagsayaw sa Panginoon, ng pagpupuris sa Panginoon. Instead na nababagabag sa sulok, magalak ka dahil meron layuning gagawin ng Panginoon sa iyo. Kung di mo na maunawaan, hindi naman mahalaga na maunawaan natin. Ang mahalaga, makita natin na merong gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Kasi yung mga taong kawawa lang talaga ay yung mga taong wala sa Panginoon. Kapag tayo ay nasa Panginoon, mapalad tayo. Kasi alam natin, kapag nasa Panginoon tayo, all things work together for our good, for those who love the Lord. Habang minamahal natin ang Panginoon, habang naglilingkod tayo sa Diyos, makikita natin lagi na merong dakilang plano ang Panginoon kung bakit tayo dumadaan sa sitwasyon. Kung bigla ka na lang nagkasakit, kung bigla ka na lang nagkaroon ng matinding problema, magalak tayo kasi merong gagawin ng Panginoon.
merong gagawin ng Diyos sa buhay natin. Gagamitin tayo ng Panginoon para magpatotoo sa mga tao. Oo, hindi ka man agad gumaling. Hindi man agad maresolba yung problemang pinagdaanan mo. Pero God will use your situation para maipakita kung sino siya at para malaman ng mga tao, ay, nakakatuwa naman, bagamat dumadaan siya sa matinding problema, nakangiti pa rin siya. Nakatawa pa rin siya, nakapagpuri pa rin siya sa Panginoon. Kaya salamat sa ating Diyos, ang Diyos natin ay mabuti. Salamat sa Panginoon. Minsan, papadaanin tayo ng Panginoon sa mga sitwasyon sa buhay kasi merong mga nangangailangan ng patotoo natin sa buhay na ito. Merong nag-aantay, merong taong nanghihina na gustong makarinig ng testimony natin. Na merong mga taong nanghihina na gustong makarinig na mga magpapalakas sa kanilang mga salita. At dahil nga nakita ng Panginoon tayong available, tayong sa atin minsan papadaanin ng Panginoon yung mga sitwasyon na mahihirap para tayo magsabi sa kanila na alam mo ba, ang Diyos pa rin ay mabuti kahit ganito yung sitwasyon, na ang Diyos pa rin ay tapat, kaya niya pa rin magpagaling, kaya niya magpalakas, kaya niyang bumago ng buhay. Ang kailangan lang patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Salamat sa Diyos, kaya nga sabi rin ng Panginoon, 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks. Sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng ating pagdadaanan, sa lahat ng ating mga pinagdadaanan, kailangan lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. At maagawa lang natin yan kung tuluyang mauunawaan natin na mayroong dakilang layunin lagi ang Diyos sa ating mga sitwasyon. Kaya nga 'di ba si Apostol Pablo dun sa book of 2 Corinthians chapter 1 verse 9, basahin ko po sa inyo. Sabi dito, 2 Korinto chapter 1, simulan ko po sa verse 8. Mga kapatid, gusto naming malaman ninyo ang mga paghihirap na dinadanas namin sa lalawigan ng Asya. Napakabigat ng dinadanas namin doon. Halos hindi na kami makayan at mawala na kami ng pag-asang mabuhay pa. Verse 9. Ang akala namin noon ay katapusan na namin, ngunit nangyari ang lahat ng iyon para matuto kami na huwag magtiwala sa aming sarili kundi sa Diyos na siyang bumubuhay sa mga patay. Iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan, patuloy niyang kaming ililigtas at tumaasa kami na patuloy niyang gagawin. Ito, 11, sa tulong ng inyong mga panalangin sa ganoon, marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang na natanggapin namin mula sa Kanya bilang sagot sa panalangin ng marami. Amen. Salamat sa Panginoon. Dumaan man sila sa pagsubok, dumaan man sila sa mga matinding problema na halos akala nila ikamamatay nila, pero sabi nila, nangyari iyon para mas lalo silang magtiwala sa Panginoon, para mas lalo makita yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay nila. At sabi dun sa dulong bagay, para maparangalan ng Panginoon, para maitaas ang Panginoon, para mapasalamatan ng Panginoon. Kaya, salamat sa Diyos. Ang Diyos natin ay mabuti. Hindi ko po alam kung gaano kahirap na yung sitwasyon natin sa araw na ito o sa pinagdadaanan nyo sa buhay nyo. Pero isa ang tiyak, inalaw ng Panginoon mangyari sa buhay natin yan. Para maparangalan siya sa ating mga buhay. Pangalawa, para mas lalo pa tayong magtiwala sa Kanya. Para mas makita natin na mas kailangan nating lumapit sa Panginoon at hindi sa ating sariling lakas. Pangatlo, kasi gusto tayong gamitin ng Panginoon para magpatotoo sa mga tao kung gaano kadakila ang ating Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. Tulungan tayo ng ating Diyos. Katulad ng sinabi ni Job sa chapter 2, verse 10, na hindi lamang tayo dapat magpasalamat sa mga mabubuting bagay, kundi kailangan magpasalamat din tayo sa Panginoon pagdating sa mga hindi magandang bagay. Kasi ang Diyos, mayroon siyang dakilang layunin. Ulit ko po, in every trial and tribulation, God has a reason. Mayroong rason lagi ang Panginoon. Kaya, patuloy na baguhin na natin yung mindset natin. Instead na malungkot tayo, instead na questionin natin ang Panginoon na bakit. Kung mayroon man tayong dapat question sa Panginoon, Lord, ano po yung gusto nyong gawin ko sa mga paghihirap na ito? Panginoon, ano po yung gusto nyong gawin ko sa mga pinagdadaanan ko na ito? Kung nag-double time ang kaaway para pabagsakin tayo, mag-double time tayo na magpasalamat sa Panginoon. Purihin natin ng Panginoon. Luwalhatiin natin siya. Sa mga mahirap na tagpo, umawit tayo sa Panginoon. Kasi merong gagawin ng Diyos sa buhay natin. Salamat sa Panginoon dahil ang Diyos natin ay mabuti. Salamat sa
katapatan niya sa buhay natin. Nuulit ko po, hindi sa lahat ng pagkakataon dadaan tayo sa pagsubok dahil meron nagawa tayong mali sa Panginoon. May mga pagkakataon dadaan tayo sa pagsubok dahil gusto tayong gamitin ng Panginoon at ipagmalaki ng Panginoon. At habang pagmamalaki tayo ng Panginoon, habang tayo dumadaan sa pagsubok, ang gusto naman ng Panginoon, ipagmalaki natin siya sa mga tao. Itanghal natin ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kabutihan. Itaas natin siya sa ating mga buhay. Kaya salamat sa Panginoon sa araw po na ito. Patuloy na biyayaan tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita. Kung ating babasahin po yung kabuuan nun, ng teksto ng John chapter 9, pinagaling ng Panginoon yung bulag. Pinagaling ng Panginoon yung bulag. Kaya sa buhay natin, kung dumating man yung time na hindi tayo makatanggap ng lubusang kagalingan dito sa lupa, darating yung langit. Sa dulo ng ating buhay, kung magtatapat tayo sa Panginoon, may langit na bayan nag-aantay sa atin. At doon, lahat ng sakit ay merong kagalingan. At lahat ay payapa na. Kaya salamat sa Panginoon. Pero hanggat may buhay, merong pagkakataon para parangalan ng Panginoon. May pagkakataon para maluwalhati ang Panginoon. Tayong titigil dahil ang Diyos ay hindi siya titigil. Hindi siya mapapagod na gumawa sa buhay natin. Hindi siya mapapagod na palakasin tayo sa bawat araw. Hindi siya mapapagod na tulungan tayo. Kailangan lang patuloy tayong magtapat sa Panginoon. Mahal tayo ng ating Diyos. Ano man ang ating sitwasyon, mahal tayo ng Panginoon. At hindi siya titigil na mahalin tayo. Kaya sa oras na ito, patuloy na tulungan tayo ng Panginoon. Mahalin din natin ang ating Diyos. At patuloy na unawain natin yung kanyang kaluwalhatian. Patuloy na unawain natin kung ano yung kanyang dakilang plano. Para sa bawat sitwasyong maganda man o hindi, meron tayong lakas na sabihin na sa Diyos ang mapuri. Ang Diyos ay mabuti. Kaya tayo pong lahat ay umuko, tayo pumigil at manalangin. Ama, sa oras po na ito, lumalapit kami sa inyo. Batid niyo po ang sitwasyon ng inyong mga anak. Batid niyo ang lahat ng aming mga panghihina, aming mga pagbagsak, aming mga pagluha. Panginoon, salamat dahil tayo sa kaming maging kabahagi sa paghihirap. Tayo sa kami maging kabahagi, Panginoon, sa mga pagtitiis. At isang bagay, Panginoon, na sinabi niyo sa inyong salita sa Book of Romans, na kung kami magiging kabahagi niyo sa mga pagtitiis, kami rin ay magiging kabahagi niyo, Panginoon, sa kaluwalhatian. Panginoon, sa oras po na ito, sino man sa inyong mga lingkod, bawat isa po sa amin, Panginoon, dumadaan kami sa isang sitwasyon, Panginoon, naguguluhan kami, hindi namin maintindihan kung bakit kami nasa ganitong kalalagayan. Salamat, Panginoon, ipinunawa niyo na meron kayong rason sa lahat ng bagay. At itong rason na ito, O Diyos, para kayo ang maparangalan, para kayo ang maitaas. Panginoon, salamat dahil lahat ng bagay, Panginoon, na pinahintulot niyo sa buhay namin, ay kaya naming magtagumpay. Kasi alam niyo, Panginoon, malakas kami. Malakas kami dahil kami mga anak nyo. Magtatagumpay kami, Panginoon, dahil kayo mismo nagtagumpay sa mundo na ito. Kaya anumang sakit, Panginoon, anumang problema, Panginoon, magtatagumpay kami kasi alam namin, kayo ang kasama namin. At kayong kasama namin ay hindi kami iiwan ni pababayaan. You will never leave us, you will never forsake us. Salamat po sa inyo, Ama, sa oras po na ito. Sa pagharap namin sa buong araw na ito, naangkin namin ng kagalakan, kalakasan sa puso, O Diyos, na meron kayong gagawin, Panginoon. Kaya niyong magpagaling, O Diyos. Kaya niyong gumawa ng himala. Kaya niyong magbago ng buhay. Salamat, Panginoon. Lord, gamitin niyo kaming kabahagi niyo, Panginoon. Na sa pamamagitan namin, Panginoon, ay inyong mga lingkod. Marami pang mga tao ang siyang magsigaling, Panginoon. Makakita sila ng himala, Panginoon. Gamitin niyo kaming instrumento, O Diyos. Maging instrumento kami ng kaligtasan, Panginoon. Pagbabagong buhay, aming Ama. Maging instrumento kami, Panginoon, ng inyong kaluwalhatian. Holy Spirit, katulad ng aming napag-aralan,
Hindi sa lahat ng tagpo, Panginoon, dadaan kami sa sitwasyon o isang tao dadaan sa isang sitwasyon dahil nagkasala siya. Kundi dumadaan kami, Panginoon, sa bawat sitwasyon para kayo ang maparangalan sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, hindi kami magsasawa na kayo ay laging parangalan sa buhay namin. Kasi you created us, Lord, for your glory. Nilikhahan nyo kami, Panginoon, sa pamagitan nyo at para sa inyo lamang. At tulungan nyo kami, Panginoon, na maipamuhay namin yung dakilang layunin namin sa buhay na ito. Salamat po sa inyo, aming Diyos. Patuloy na kayo ang siyang laging maluwalhati sa buhay namin. Ama, every time na may isip namin hindi namin kaya, Panginoon, Holy Spirit, intervene in our situation. Intervene in our situation, God. Na patuloy na magawa namin, na makayanan pa rin namin, Panginoon. Manghina man ang aming kaluluwa, Panginoon, pero kayo, O Diyos, hindi kayo manghihina at lagi kayong naandyan para palakasin po kami. Salamat po sa inyo, Ama, sa araw na ito. Dalangin namin, Panginoon, anumang sakit ng inyong mga lingkod. Cancer man, Panginoon, lagnat, sipon, Panginoon, pananakit ng katawan, maging stroke, O Diyos, Lord, we claim healing in your name. At naniniwala kami, O Diyos, darating yung araw, we will testify in front of people that you are the great physician, that you are the great healer of our life. Salamat sa inyo, Panginoon. Patuloy na gumawa kayo sa inyong mga lingkod, Panginoon, sa aming mga trabaho, Panginoon, sa aming mga pinagkuha ng hanap buhay, Panginoon, sa pag-aaral, Panginoon, ng inyong mga anak. Lord, let your name be known, Panginoon. Tulungan nyo kami, Panginoon, magliwanag kami. Let our light shine upon the world, Panginoon, para kayo ang mapapurihan at maitaas. Ama, ang kinamin ng tagumpay sa araw na ito sa pagsama nyo lang. Ang kinamin ng kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Salamat sa biyaya at habag nyo, O Diyos. Sa inyo, papurit para sa lahat, pagdakil at pagluwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Patuloy na kagalakan na nagbumula sa Diyos, ang kapayapaan, ang pag-asa, at ang pagpapala na hindi nauubos na nagbumula sa Panginoon na patuloy nating maranasan. Kaya God bless po. Tulungan tayo ng Panginoon. Magbago na yung ating pag-iisip. Instead na tanongin natin ng Panginoon ng bakit, tanongin natin ng Panginoon, Lord, paano po ako kikilos? Paano po ako gagawa, Panginoon? Paano kayo makapurihan sa buhay ko sa sitwasyong ito? Kaya salamat sa Panginoon. Muli po sa mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin.